Magandang araw mga kababayan at nandito pa rin tayo sa Dubai at ngayon is special ang ating mga kasama dahil sila yung kauna-unahang sponsor sa ating series ng Series 1 dito sa Dubai. Yeah. So siya po ay isang entrepreneur at obviously parang nasa Senado tayo. Si Ma'am Malu. Ma'am Malu, Ma'am, salamat po sa oras. Yeah. A blessed day, everyone. My name is Marilu Lorenzo Joson. Yeah, the owner of Casa Filipina, the home of Filipino products. Galing. So, Ma'am Malu, Yes po. tell us about your childhood. Okay, childhood. Isa akong masayahing bata. Mhm. Puno ng pag-asa, puno ng positibong pananaw sa buhay. Dahil 7 years old, nakilala ko na si Lord. 7 years old, I served sa church. So, I don't want to be very religious, pero yun yung pinagmula ng lahat. So, 7 years old, I do lectures, yung nagbabasa. Yeah. So, maaga kong nakilala yung Philippians. The word today, Philippians, the book of Philippians, doon ko pinaghuhugutan lahat. Okay. Doon nagsimula lahat. So, nakilala ko siya. And then, tindera. Tindera. Tindera ako at age of 7 din. So, lahat 7. Di ako nag-kinder. Grade 1 kagad ako nag-start. So, tindera ako ng Turon at sa Malamig. Okay, saan to sa Sa palengke? San Agustin. Okay. Every time, di ba sa barangay, may basketball court. So, yung pera galing sa kaibigan ko. If I remember, 100 pesos. Tapos ako yung nagbebenta. So, yung 100, makikita ng 25 pesos, malaking bagay na that time, 1987. At saka 8 years old ka pag kumita ka ng 25. Yes. May baon ka na. Yes, exactly. So, laking mahirap. 4 kami magkakapatid. Ako nag-iisang babae. I'm considered as a breadwinner. Breadwinner kasi ako lang yung nakatapos. Pero bago ako makatapos, maraming pagsubok. Hardship. Galing akong state university. Nag-aral lahat, puro public schools. Okay. So, dahil sa pagbebenta, nagbebenta ako ng kung ano-ano. Okay. Namasukan ako ng maghugas ng plato para kumita ng pera, para mapambili ng mga, it's a public school but I need to buy mga school supplies. So, yan. So, bata pa lang namulat na ako kung paano kumita ng pera kasi ang father ko, security guard. Okay. Nanay ko, sakitin na mula noon may asthma. So, wala talagang pinagkukuhanan. So, kailangan kong, dahil sa pangarap kong magtapos ng pag-aaral, I have to work every summer class. Every summer lang naman. So, yun yung pinang-roll over ko to hanggang makatapos ng pag-aaral. Galing, sipag. Sang Yeah. university ka nakatapos? PUP Santa Mesa, proud PUP. Ito scholarship po, by the grace of God, a consistent honor student, Wow. graduated cum laude. Baka kaya ako dahil ako kinakabahan dahil sa... Hindi naman. PUP, graduated cum laude by God's grace, and then I was selected as top 10 most outstanding marketing students of the Philippines. Nakipagkompetensya sa LaSalle, sa Ateneo, yung mga ganon. So, PUP Santa Mesa na Galing. scholar ng bayan, and then lahat ng journey ko sa pag-aaral, yun yung talagang babalik-balik ako kung sino ko at kaya ako ganito dahil dun sa mga yon. Galing. Yes. Okay. Bukod sa masipag mag-aral, anong pangarap mo nung bata ka? Pangarap ko maging teacher. Okay. In fact, nung grade 1 ako, nagtuturo na ako ng kinder. Kasi gusto ko mag-share ng mag-share. And siguro dahil connected with, naalala ko na nagbabasa ako ng Bible, I want to share it. So kasi pinaghuhugutan ko is, pag una mo si Lord, naalala mo, gusto mong i-pass yung good news, ako yung positibong tao na lahat ng mabibitawan ko salita, dapat nagbibigay buhay, nagbibigay pag-asa. So, kung ako yung taong parang kakausapin mo, kahit hindi kita kilala, I'll make it a point na may makukuha ka sa akin, mag-i-inspire sa buhay mo. So, yun yung parang naging verse ko sa buhay ko until now. Galing. At saka, hindi tayo magkakilala before, so nang nakilala ka, ikaw yung taong very positive. Yeah. Maraming salamat. Kasi I think yun yung kailangan natin. Oo. Ang mundo ngayon, punong-puno ng problema. So, dapat any words na magmumutawi nga, yung Tagalog sa bibig mo, dapat nakakabuhay. Galing. Nagbibigay ng pag-asa. So, okay. So, first job, tapos na university na cum laude, di ba? Cum laude and connected with PMA. First job po, actually, tinanggihan ko San Miguel kasi medyo maliit ang offer. Ang kinuha ko, kasi syempre dahil mahirap kami, ang pangarap ko magkaroon kagad ng bahay. So, sabi ko, kailangan mataas ang sahod. So, I started with Philippine Stock Exchange through foreign exchange. 15,000 pesos kagad that time. Tapos may commissions. So, parang umaabot ka ng 25,000 pesos. Galing. Single. So, First job. So, di ba? First job. Yun yung, totoo ba, yung sinasabi nila na kapag cum laude ka,
Sila yung company lalapit. Marami pong naging offers, pero as I've said, dahil nga gusto kong bumili ng sariling bahay, gusto ko iangat yung pamilya ko. So, numbers talaga kasi kagad ang unang motivation. However, hindi ako nagtagal. Kasi yung as a forex trader, kumikita ka, pero yung kahit na yung kliyente mo hindi kumikita. So, parang hindi yun yung values na gusto ko, hindi nakakatulong. So, after 6 months, nag-resign ako. Then, I joined to Ubix. Okay. So, Ubix is a photocopier. Okay. Doon ko naman nakilala ang aking mentor, si Edwin Duria. Okay. So, si Kira narinig yan. And then, Friendly Care as healthcare. Then, Dubai, 2005. Okay. So, pag-usapan lang natin yung first job mo, di ba? Yeah. So, ilang taon to? Isa lang. 2001. No, I mean, Yeah. ilang taon nag-last? 6 months lang. So, not even a year. Not every year. Kasi, yung opportunity, mas dumating na mas maaga. Hindi ako po yung umalis. Dahil hindi mo Dahil gusto. hindi ko gusto yung kumikita ako tapos natatalo yung. Kasi Okay. pag trading, Tama. hindi yun yung purpose na gusto ko. Okay. Gusto ko yung trabaho na nakakatulong at the same time and then may purpose. Okay. Ganyan. So, lumipat ka doon sa isang company, which is, ito yung... Ito yung Ubix. It's a photocopier. Okay. Sales na naman. Okay. Sales talaga kasi ako. By the way, marketing Okay, it's and related sales. sa So, sa'yo. yun Okay. talaga. Okay. So, from 25,000, tumaas ba yung sweldo dito? Hindi. Actually, mababa. Okay. Pero, yun yung parang hindi ako nagigilty. Okay. So, pero may commissions din. So, Okay. nare-reach ko pa rin naman siya. So, parang opposite na, o pag i-opposite mo dun sa 5,000 difference, mga 20,000 or less pa? Most likely, ganyan. Oo, so mas mababa ng 5,000. Mababa, pero yung parang hindi ka gigilty sa trabaho. Kasi Okay. minsan ganun din yan sa pere. Totoo. Kung ano ba yung impact ng ginagawa mong trabaho, nakakatulong ba o alam mo yun. So ako yung tao gusto ko may purpose lagi yung ginagawa. Okay. Kasi yung basic salary, pwede mo pa naman madagdagan ng commission. Sa commission, and that's the good things of sa sales. Tama. Kasi mas marami kang tinatrabaho, mas malaki yung commission, at mas malaki minsan ang commission. Madalas, ang Yeah. commission kaysa Okay. sa basic. So, pinakamalaking commission dito sa sa pangalawang trabaho mo. Actually, hindi dito yun sa third job na. Okay. Sa Friendly Care Okay. Clinic. Yun, halos umabot ako ng 15 to 20,000 commission plus the basic. So, around 35,000 Okay. that time. 35,000, which is sa Pilipinas, bata ka pa naman single ka pa Yes. Diba? But, kailangan mo pang mag-abroad? O pinangarap mo lang talaga mag-abroad din? Hindi ko po pinangarap mag-abroad. It so happened na yun nga, yung nanay ko may sakit. Mhm. Tapos, umuupa lang kami. So, kailangan ko talagang bumili ng bahay. At Okay. kailangan kong isustain yon. So, yung mga kaibigan ko that time, 2005, matunog ang Dubai. And sabi ko, yeah, I'll try the Dubai as visit visa that Yeah. time. Okay. So, yun, talagang yung, again, rooted na gusto kong iangat pa ang buhay ng pamilya ko. Okay. So, yun, doon Yun yung ako, baon mo. yun yung Yun yung baon hugot. ko, na Yun yung kailangan, syempre, may 3 akong magkakapatid para sa akin. Hindi na sapat din yung 25 that time, that was 2005. Hindi na rin sapat ang 25,000. Tama. So, lumalaki yung expenses. So, Yeah. and that time po, nakabili na ako ng bahay. So, kailangan may monthly Mas sigurado. na masigurado. So, again, it's all about yung pamilya ko. Okay. Ayan. Okay. So, paano dumating yung opportunity ng Dubai? In-invite lang po ako ng kaibigan ko. Okay. So, sabi ko, we'll take the risk. Pumunta kami dito ng kaibigan ko si Joy, yung si Joy na nasa Pilipinas na rin ngayon. So, as visit visa. Okay. By the grace of God din, wala pa pong isang buwan. I arrived November 18, 2005. So, I celebrated 20 years. Okay. 20 years. Tama. Nakakuha ko ng job December 5, so less than 3 weeks. Okay. December 5. Ano tayo That is, that is like, right now, Diba? it's December 5. What a coincidence, yes. That's my first work with Nakash Gallery. Wow, 20 years. 20 years from now, and I stayed there for 19 years. Okay. Napakahaba. Napakahaba. Okay, so 35,000 yung kinikita sa Pilipinas. Pagdating sa Dubai, magkano ang unang sweldo mo? First offer was 4,000 dirhams. So magkano yun sa Pilipinas? Around times 15 that time, 45,000 din. 70,000. 70,000, which is more or less triple No, yung triple. salary mo sa Pilipinas, which is napakagaling. Yun that time, I'm really blessed with that range of Okay. salary. Ang galing, Yeah. napakahusay. So ngayon, nandito ka na sa Dubai. Ano yung unang-unang, kung masasabi mo na, uy, medyo ano yata Parang, siyempre, lahat ng nagpupunta rito, kadalasan, napupunta doon sa mga tirahan na, minsan may magandang bahay pa nga Tapos, for the sake of the dream, di ba, sa pangarap, mauuwi ka doon sa tirahan na minsan shared yung room nyo. Ganun po, dinatnan ko. 20 Okay. po kami o 24. Kaya nga. So, ganun ka, Ano yung pakiramdam na maring sa Pilipinas may magandang kwarto ka na pagdating dito, hindi ganon, 'di ba? Kasi kailangan bubugdaanan talaga 'yun
Niready ko po yung sarili ko kasi nabigyan ako ng background that time. Yeah. So, kahit na yung nasa double deck ako na nasa taas, Oo. maaga akong gumigising po. Ang pasok ko, 9 o'clock. 5 o'clock po, naliligo na ako. So, yung pakiramdam mo kailangan humility. Oo. Makisama ka. Kasi nga bago ka. Tama. Pero yun, laki naman po ako sa hirap. So, hindi naging mahirap sa akin yung pag-adjust. Okay. Saka, independent din. Dahil dati pa, malayo ako sa magulang na trabaho para makatapos ng pag-aaral. So, hindi naging mahirap yung pag-adjust po sa akin. Galing. Para ano. Oo. So, kayang-kaya. Kayang-kaya po. Basta, as I've said, going back, galing kasi ako sa hirap. So, pag ang taong galing sa hirap, kahit ano pang problema dumating, kakayanin mo. Kasi galing ka sa hirap. So, Totoo. dapat mo lang balikan kung ano ka dati. Totoo. At saka Yun kung ano yung lang yung laban na pinaglalaban na kailangan may patunayan, Yes, di ba? opo. Ang galing, di ba? Siyempre, kapalit naman 3 times salary, di ba? Opo. Parang, yung oras kasi hindi mo na babalik yun. Kung nandun ka sa Pilipinas, 3 months mo, 1 month lang dito. Gusto ko pa po i-share. Kasi since 19 years ako dyan sa company. Aha. So, nung mga first 2 to 3 years ko, ang daming lumapit na mag-offer, mag-pirate, Yeah. triple, actually 2008, Oo. buntis ako sa first son ko, nilapitan ng competitor, Okay. times 4 Ang salary. salary. Binigay ng amo ko, hindi ako pinaalis. Kasi nakita niya yung value ng purpose, yung work ko sa company. Galing. From that, pinanghawakan niya ako hanggang mag 19 years. Okay. Hindi ako lumipat. Hindi ka lumipat. I think, Okay. bihira yung ganyan, yung tatagal lang. Pero siyempre, di ba, tinatapatan eh. Tinatapatan, yes, and I'm proud kasi binibenta ko na doon mga gawang Pilipino. Oh. Yun, doon ko nalaman yung mga produkto na sinasabi na made from Italy, ganyan, pero gawang Pilipino. So, parang, yung, ang proud ako kasi Pilipino ako. So, ganito pala kagaling yung mga, kasi siya furniture showroom siya. Galing. So, yung basic salary yan, may commission pa rin ulit, di ba? May commission, yes, pero mas malaki yung basic salary. Oo. So, hindi ka na kumumisyon ng kasi laki ng Laki, yes, ng hindi jackpot na pero kasing jackpot yes, sa Pilipinas. Okay. So, 19 years, napakahabang panahon. Yan. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, obviously, sa parte sa lahat ng, di ba, tayo as an OFW, apart from namimiss mo yung nanay mo, kapatid mo sa Pilipinas dahil naiwan sila doon. Actually, hindi po. By the grace of God, 2008, nandito po sila. Nakuha mo na lahat. kagad sila. Lahat po sila. Yung anak ko, may 3 po ako anak. Nung iniwan mo sa Pilipinas, Hindi. nung umalis ka? Nung O, umalis nandito na ako, yan? single ako, dito ko pinanganak. Tama. So, nandito na po yung mama ko, yung papa ko. Ah. Buong pamilya po na dala ko dito. Dahil nga po maganda rin ang Sahod. So, wala pa talagang homesick. Talagang sobrang blessed ako dahil nadala ko sila. Ang galing. So, marami kami natulungan na mga kamag-anak. So, Kamag-anak at kapatid na kamag-anak, nakapagdala ka kapatid, pa. yes, nandito lahat. Pinsan, Okay. mga ganon. So, marami po tayong natulungan dahil dun sa blessings na medyo malaki ang nakukuhang salary. Ang galing. Ang galing. Napakahusay na bata. Doon sa mga ginagawa mo, dahil wala ka nang pinadadalhan, nandito na sila lahat. Ano yung mga ginagawa mo sa pera mo? Napakarami mong pera nun. Siyempre, ganda na sweldo eh. Actually po, way back 2013, kasi ako nga breadwinner, ang aking kapatid nagkaroon ng kidney failure. Yun yung isa sa mga hindi ko makakalimutan. Walang insurance. So, nag-kidney transplant sa Pilipinas. So, kung ano yung mga ipon ko, max out talaga at may utang pa. Mahal po ang kidney Yeah, transplant. million, di ba? Million sa Pilipinas, binalik ko siya. Mm-mm. Tapos, ang mahal po ang maintenance. It's a lifetime maintenance. So, yun yung naging ko na, sige, may mga anak ako na umaasa sa akin, tutulungan ko kasi para isave ko yung buhay ng kapatid ko. Oh, tama. And I think, pag money ang pinag-usapan, iisipin mo, kikitaan mo yan. Pero ang buhay, minsan lang. So, dumating 2013 until 2023, 10 years din, saka ko lang nabayaran yung mga utang na nagastos dun sa pagpapakidney transplant. Grabe. So, yun yung importance ng kailangan meron kang ipon, meron kang paglalagyan na pagkukuhanan. Galing. So, obviously, nung nag-iipon ka, those things is, kumbaga, mangyayari yan, parte ng buhay. Pero nung nag-iipon ka, ano yung plano mong pag-ipunan sa salary mo? Kasi, siyempre, ganda na sweldo eh. Tapos, nakuha mo ni mga kapatid mo, siguro, okay, nandito na sila. May gusto ko pang gawin eh. Di ba na parang, nasa isip mo ba talaga yung magnegosyo or... Dais ko po talaga magnegosyo kasi tindera na ako dati. Gusto ko talaga gumawa ng kooperatiba. Di ba? Pero yung sinasabi nyo nga po, since malaki yung sahod, malaki nga rin po yung binabayaran ko. So, mabanggit ko na lang din, recently before pandemic, nagkaroon din ako ng case. May Okay. mga utang akong hindi nabayaran. Okay. I'm a financial educator, pero meron akong hindi nabayaran. So,
pinagkuhanan ko noon yung mga ipon sa emergency funds ko, Okay. sa insurance, ganyan. So, kung ipon talaga, as of now, tatanungin niyo po ako, wala akong ipon. Kasi dito po sa Dubai, mahal lahat. Nandito yung mga anak ko, nag-aaral, mahal dito ang bayad, ang bahay. So, lahat mahal. Pero, ang importante, magkakasama kayo. So, again, hindi money ang aking motivation. Ang motivation ko yung Makapag-aral. purpose, Okay. magkakasama kami, at kung paano makakatulong sa iba. Galing. Yun yung ano. So, kung right now, tatanungin mo ako, Sir Vic, wala akong ipon. Totoo yan. Lahat, bibihira ang may ipon. Okay. Pero meron akong insurance Mhm. na alam ko kung ano mangyari sa akin. Maiiwanan ko yung mga anak ko nang makakapagpatuloy sila ng Okay. pag-aaral. Okay. So, napakaganda nung natulungan, 'di ba? Nagkaroon ka ng yung iniipon mo dati, 'di ba? May ipon ka tapos sabi mo nga nagkautang pa Nagamit. dahil doon sa kapatid mo na nagkasakit. At least kung wala 'yon, di wala na. Tapos- Yun yung naging ano, yun naging dapat, ang aking goal ngayon, mag-ipon ulit, ibalik ang emergency funds. Tama. So, kaya naman, Kaya naging dire-dire. Kaya, eto, yung next na move ko. Okay, okay. Next Yeah, stage of yes. new chapter, New ika. chapter, yeah. Okay, so pag-usapan lang natin, obviously, maliban dun sa, at saka siguro, success na yung madalam yung lahat sila dito Apo. 'Di ba? Dun sa pinaglalaanan mo, nung sabi mo nag-iipon ka bago pa magkasakit yung kapatid mo. So, ano yung target mo noon? Ba't ka nag-ipon? 'Di ba sabi mo nga, dahil naipon yung pera Kung ano yung pinaglalaanan mo sana nung ipon na yun? Hindi ko siguro nabanggit nung childhood namin na kami po ay laki sa utang. Gusto kong, alam mo yung security guard kasi every 15 days ang salary, 4 kayo magkakapatid. Alam niyo yung credit card na Philip? Oo. Yung pag may utang ka sa tindahan doon, hindi ko siya nabanggit kanina kasi lumaki ako sa utang. Okay. So, ang goal ko, dapat lalaki ako ngayon, babaguhin ko, hindi na lalaki ang mga anak ko na may utang May ako. utang. Oo. Kasi yung time na yun, maliit ang sahod ng, nangungupahan kami. Yung Philip, pupunta ka sa tindahan, mangungutang ka, nandun yung, utang mo. Tapos every 15 days, okay po, bayad. Tapos, ito na naman, uutang na naman kami. So, yung utang, the word na utang, hindi rin naman ako nahihiya kasi talagang yun yung naging driven ko para, drive ko. So, gusto ko, mag-ipon na hindi ako uutang. Kasi right now, inuutang mo pa, credit card, tuition fee. Tama. So, akala na siguro na nakita ko social media, maraming pera. Sapat lang or may mga utang pa, pero masaya ako. Dahil alam kong may pinupuntahan yung bawat dirhams na kinikita ko. Galing. So, as of now, as I said, kung meron man ako ipon, para yun sa future ng mga anak ko. Tama. At para makapagnegosyo, Okay. para makatulong sa iba. Yeah. Yun. Galing. Galing. So, kasi ang akala ko kanina, siyempre nung nag-iipon ka, yung pala lahat yung napambayad sa Sa so, yung utang, iniipon mo nung saka- una, bago siya na ospital, yung naipon mo nga, nakalaan pa rin para sa Sa utang. future, yan. Oo. Sa mga utang, sa future, saka binuhulugan akong bahay, which is na fully paid din last Sa Pilipinas 2021. Yes. Okay. So, may bahay at lupa na kami na nasa amin ng title. Ayun. So, yun yung para sa mga magulang ko yun. Okay, okay. So, kailan dumating yung opportunity ng, di ba, full-time, may trabaho ka pa ba hanggang ngayon o wala na? Hindi na po, ako na po ay full-time entrepreneur last year. Bakit? Nagsara kasi yung showroom ng previous company Okay. ko. So, pag-usapan, so kumbaga, maaring aksidente nagsara, di ba? Parang ikaw naman, handa ka na rin magnegosyo. Apo. Parang nagtama yun Paano yung kumbaga, pinag-ipunan mo para makapag-umpisa ka? Kasi may initial investment yung negosyo Actually, di po ipon. Hiram din. May sa Okay. bangko, plus Okay. yung gratuity. Meron kasi tinatawag na gratuity. Okay. Na pag 19 years. So, Yeah. actually, nagamit ko na yung half ng gratuity nung sa kidney transplant. So, in the remaining, yun po yung inumpisahan ko. Lakas ng loob po. Bakit Okay. po? Kasi may mga kliyente po ako na naghahanap ng mga gawang Pilipino. Okay. Na pag alam niya, Marilu, nandyan ka. Bumibili kami dahil sa'yo at dahil sa mga produkto mo. Okay. So, yun yung aking purpose ngayon. Iko-continue ko yung legacy Oo. na magtayo ako ng company na ang binibenta ko mga gawa sa Pilipinas. Gawa sa Pilipinas. At the same time, yung purpose na proud akong Pilipino, tapos pinibenta ko, hindi lang basta item na Galing. from Philippines, na nakatulong sa ekonomiya natin. So, yun, dahil dun sa purpose na yun, again, by God's grace, nakaka-sustain naman po kahit walang salary. Galing. Na napakahirap Oo. Kasi 19 years, ang ganda ng salary ko. Kaya nga. So, maraming And challenges. God grace, ibibigay God's sa'yo grace, yan. yeah. Diba? So, sabi ko nga, dahil ang puso may gusto mo pagtulong. Dito sa mga produkto mo, kamukha nitong upuan na to na binibenta niya sa part sa mga pinagbibili niyo rin. Ito ba Kasama isa po sa product to? Yes, ito po ang aming Haraya collection. Okay. Ang kakaiba po dito, kami po kasi nagbebenta kami ng something na unique, Okay. authentic, wala sa market. Okay.
makikita niyo para lang siyang painting o artwork. Okay. Chair po siya. It's a Aha. swiveling chair. Hand-woven ng Aha. mga ating artisans Yeah. na gawa sa Pilipinas. Plus, may artist. Ito po painting ni Jonette Carpio. Famous artist sa Bulacan, taga Bulacan. At yun yung parang kakaiba dahil normally ang painting nakahang lang sa wall. Okay. Ito, chair, pwedeng iba't ibang kulay, iba't ibang shape, pero nag-merge yung handcrafted plus yung arts pinag-isa. Kaya kakaiba siya, wala siya sa market. So far, kaya maganda ang feedback ng ng mga Okay. collectives, ng Galing. mga art At collectives. saka sarap lang tumulong siguro yung mga artist, yung mga artisan na natutulungan nyo sa Opo, Pilipinas. yun po yung aming mga aming purpose para dalhin yung mga produkto nila dito sa Dubai at maging accessible sa mga Pilipino. Almost 1 million ng Philippines dito. Okay. Galing. Napakahusay nun. So, balikan natin yung yung pagsimula ng iyong negosyo. 'Di ba? Sabi ko nga, lahat ng negosyo ay may kapital. Opo. Oo. So, yung kapital, sabi mo nga na utang pa, medyo malaki yan, tapos wala ka pang sweldo ngayon. 'Di ba? So, simula nung 1 taon hanggang ngayon, hindi mo pa rin kinikita yung sinisweldo mo Hindi pa po. hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Okay. Paano nakaka-survive? Meron po akong mga ibang investment. Okay. Like, meron akong insurance na pwede ko siyang i-withdraw. Okay. Pero insured pa rin ako. To fund this business. Then, meron naman akong bahay at lupa or something na pwede kong i-convert. Pero by God's grace, hindi niya hinayaan Okay. na ma-convert yon. So, may mga kaibigan na tumutulong nang wala interest, tapos ibabalik. So, Okay. in 1 year, paikot-ikot. Okay. Pero, dahil sa sipag at syaga, and by God's Nakakaraos. grace, nakakuha po ako ng isang proyekto. Hindi ko po pwedeng sabihin kung ano, That's fine. pero nakakuha po ako ng isang proyekto dahil sa sipag, tiyaga, at dahil naniniwala ako na ito ibibigay sa akin ni Lord para makapag-start at makatulong. Kaya namin ginawa rin yung Casa Filipina because it was DMG Ecospace Galing. and then Casa Filipina. Yung proyekto na yon, yun po ang naging start kung bakit nandito po itong mga produktong ito Oo. para So, 1 year wala. Okay. Almost 1.5 years. Dahil sa proyektong ito, nagkaroon po uli ng funds. Nakabayad din ako sa mga utang ko. Okay. Ayun. So, galing, 'di ba? So, yung 1 taong sweldo mo dito sa project na 'to, sa tingin mo kung sumusweldo ka ng whatever, bago ka nagpundar, na-cover up ba lahat o hindi Na-cover naman? up po hanggang next year by Diba? God's grace. Ibang level So, talaga kasi yung talagang biyaya. talaga kaya nga, sabi ko, kailangan Diba? dire-diretso. Oo. Kasi, sa tulong niya na aking, of course, hindi ko makakalimutan ang aking partner si Mr. Green na nandito ngayon. Okay. Sa tulong ng mga community, shout out Galing. sa DTI, kay Sir Vike, sa tulong ng Philippine Business Council, sa tulong ng mga prayer warriors, nanay ko, number 1 prayer warriors ko, lahat, madami. Yung mga taong nagpahiram sa akin na walang interest, Diba? nabayaran ko na, siguro dahil bukal sa kalooban, Oo. so may blessings yung bawat hinihiram ko. Dahil kilala nila ako na pag ako humiram, I'll make it a point, ibabalik ko. So lahat ng yun, naging maayos po. Napakahusay. 'Di ba? Sabi ko nga, kapag may laban, parang sa tingin ko kasi minsan, 'di ba, yung isang gusto mong gawin. Pagka inuuna yung pera una, dahil sa pera kaya mo gagawin. Chances are you're chasing money 'di ba? Pag ang ginagawa mo ay mas makatulong doon sa mga artisan o doon sa mga Mga tao. at proud ka bilang sa lahat ng produktong binebenta mo. 'Di ba? Parang himala. Iba. Parang follows yung surprise case. ka na lang eh. Darating siya. ng Diba, parang kusa. isang taon walang sweldo para laban lang tapos biglang, uy, Nagdoble. isang project lang, buong taon na sweldohan ka. Opo. Parang ganun yun eh. 'Di ba? Hmm. At sana may kasunod pang project na pang isang taon Work ulit. living po. Ma-advance Marami naman. pa po. Marami Diba? pa po. Ang galing. Napakaganda po nung nangyari last November, recently, yung malaki na itulong sa akin ng thank you sa mga Dubai Arts na in-invite po nila ako. Isa ako sa napili na mag-present kay Sheikha Latifa Okay. with our sustainable products. Galing. So, out of 100 nakapag-present, dun po nagsimula lahat. We were the first Filipino na nasa Design Week Aha. showing all these items Okay. na nakaka-proud. Kasi hindi lang ako nagbebenta ng something. I'm uplifting our nation, our country, our artisans. So, ang daming natutulungan. Okay. Oh, doon sa may mga taong maaaring nasa pares na sitwasyon mo din, 'di ba? Ikaw kasi ang ganda na sa corporate eh. May career sa corporate world para sa iyo. Pero mas pinili mong dahil nagsara sila, hindi na ako magtatrabaho sa iba. Mas pinili mong hindi mo alam, 'di ba, nakikita, pero ito na ngayon napatunayan mo sa sarili mo na, uy, isang project lang pala. 'Di ba? Isang taong sweldo eh. Parang yun nga lang, parang
ang tagal. Apo, Pero dadaan hindi ka ka talaga sa Diba? marami pong pagsubok. Pero dahil nga galing ako sa hirap, sanay na ako dyan, parang sige, part yan. It makes me more stronger and mas purposeful yung Galing, isang yung taong ending. sweldo tiniis, tapos balang isang project lang pala yung magpapasweldo sa taon. Yun ang dapat po ma-realize ng mga entrepreneurs. Okay. It's not always yung easy Oo. project, tapos wala lang. So, kailangan mo talagang paghirapan po lang. Ano sa tingin mo? 'Di ba? Kasi minsan may mga tao na 6 months pa lang, ay, wala yata, natatakot na talaga. Kasi parang ano yun kumbaga, hindi naman sa paniniwala, pero parang, uy, di ka muna. Hindi kasi sigurado, 6 months, pero ikaw 1 taon Ang tagal nun More than 1.5. 1.5 years. Nakuha ko lang po yung project last November. Diba? Pero 1.5 years na not even break even di ba? Tapos, grabe, uutang ulit para masustentuhan yung ginagawa mo. Pero, ibang level yon. Ano sa tingin mo yung, kumbaga, pinanghahawakan mo para, hindi, darating din yan. I will go back to my story during childhood. Yeah. I'm rooted with great faith, good faith, yung strong faith ko, na talagang alam ko kapag mabuti ang intention mo, everything follows. Okay. So siguro, I'll take this opportunity to share the best three parang pinanghuhugatan ko kung bakit ako nandito ngayon. Okay. First, lagi ko sinasabi to be a Christ-centered life, the power of C. Okay. Salamat dahil na nakuha ko yon dahil sa mahirap ako, maaga ko nakilala si Lord, siya talaga yung lahat. So, yun yung Siya yung number 1. pinupuri ko, siya lang ang galing ng lahat ng ito. So, pag siya, di ba, when it's through God's kingdom, there's no crisis. So, kung ano man maging pagsubok mo, pag inuna mo siya, everything follows. At maniniwala ka na He will provide. Nandun lahat. Pangalawa, yung character. Dahil sa lahat ng pinagdaanan kong hirap, tindera ng turon, sino makakapag-akala na right now, isang entrepreneur, in my humble experience and humble beginnings, character, put God first, it follows yung dalawang number, power of C. So, sa mga dumadaan sa mga gantong estado, yung iba, 2 years, 3 years, bago makarecover, going back to your roots, kung ano ba yung purpose mo, why did you start it? Ano ba yung motivation mo? Tama. So, kung ang motivation mo, makatulong ka sa pamilya mo, that's good, at makatulong ka sa iba, I think everything follows. Plus, yung pagkaalam ko sa financial education. Nakita niyo po, di ba? Pinapahalagan ko yung pera na maiipon ko, hindi iwawaldas lahat. Okay. So, kung meron kang greater financial foundation na yung cash flow mo, hindi ka gasta ng gasta. Yeah. Of course, yung earnings mo, alam mo, may savings ka, may emergency funds ka. Hindi ka masyado umuutang unless talaga importante. Yeah. Plus, may investments ka. Okay. So, yun yung importante. Kasi kung marami kang pera, napanood ko rin to kay Chinkitan, pag wala kang alam sa pera, mawawala yan. Kahit milyon-bilyon pa yan. Pero kung alam mo kung paano ka mag-manage ng pera, and paano mo pinapahalagan bawat peso man yan o dirhams, nakakatulong ba yan sa iba o hindi? So, dapat yun. So, again, Christ-centered life, put God first. Power of character, your moral values, yung disposition mo sa buhay. Then, the financial foundation na dapat alam mo po. Yun lahat. Yung tatlo na yan. Yun yung tatlo yan. The rest will follow Pero Okay. yun something na hindi mabibili sa'yo, Ang galing. na hindi mo pwedeng i-negotiate. Okay. Non-negotiable yung mga bagay. Galing. na yun. Napakahusay nun. So, in terms of, you mentioned about mentorship, di ba? At the earlier. Malu, yan. So, ngayon, sa pag-negosyo, di ba, is magkaiba pagka ikaw na yung nagpapatakbo kasi ikaw lahat yan Hindi ka na lang marketing Ikaw lahat. Ikaw na Kagabi, lahat yan. kargador kami. Kargador, lahat. Entrepreneur, ikaw lahat. Yes. Kasi, nung nasa corporate world ka, marketing ka Sales, lang marketing. yun Kayo lang, dito, business ikaw, development. lahat yan So, pakikipag-usap sa supplier, sa Lahat. customer, and everything, ikaw lahat yon. Ano sa tingin mo, kumbaga, ano yung advantage ng isang cum laude, di ba? Kasi minsan yung mga hindi natuturo sa eskwelahan pagdating sa business, iba talaga Diba? Siguro, Sir Vic, I will not mention cum laude, kundi again, yung kung ano yung meron akong karakter ko. Yeah. Karakter, na meron ako na, nagmula ako sa hirap, Okay. tapos nagpursige. Oo. So, whether you're cum laude siguro or not cum laude, I don't want to target, kundi kung ano ka, kung sino ka, anong pinaniniwalaan mo. So, ang pinaniniwalaan ko, siya nagbigay lahat. So, I'm a steward of God's grace. So, dapat ma-share ko sa iba. Ang honoring ko sa parents ko, yung honor your father and mother, yung 10 Correct. commandments na maging totoo ka
tumulong ka, don't do to others what you don't want others to unto you. So, yun yung meron ako na dapat, kung meron yung iba, sigurado, lahat yan, it will follow. So, hindi yun sa cum laude po ako. So, pinagdaanan ko, naging patient ako doon, hindi ako nag-give up, kasi naniniwala ako na may magandang plano si Lord sa akin at marami akong matutulungan. Galing. Basta buo lang ang, buo ang paniniwala na buo ang loob mo, maganda ang intention mo. At saka yung Wala courage siguro. Yung courage, and then hindi lang to strength ko. Yeah. Sabi ko nga, Philippians 4 verse 13, I can do all things through God who give me strength. So, sa kanya lahat. Oo. I think yun Madagdag yung, ko lang dun sa mga sinabi mo. So, sa negosyo kasi, importante yung pakikisama din sa mga makakasama sa, in this case, suppliers, di ba? Client, di ba? So, ang dami mong kailangan pakisamahan na di ba? Pero, para sa akin, yung trust din. napaka-importante. Sa negosyo, very important yung trust. Integrity, actually. Integrity, yan yung core values namin. Integrity, transparency, and reliability. Galing. Nabanggit nyo yung suppliers. May isa akong suppliers during my 8 months, hindi binigay ang commission ko. Pero sige, okay, Lord. Baka mas doble yan, mas triple yung binalik sa akin. Tama. Diba? Ganun Diba? din Kasi talaga ganun yan. lang. Kasi naman, mag-dual ako sa isang pera lang yan. As I said, Sir Vic, pag pera problema mo, yan ang pinakamadali. I'm speaking by experience, ha. Pero pag health, family, relationship, yun yung something na hindi mabibili ng pera. And number 1, yung peace of mind. Priceless. So, yun. Again, I want to go back yung rooted. Where you are rooted from. Saan ka galing? Balikan mo lang. Pag may problema ka, ano ka ba dati? Tama. Dati nanghihiram lang ako ng damit pag nag-a-apply ako. Diba? Nangungutang kami. So, ganun yung humility na ngayon, it's my time to give back Galing. to others, kung sino man sila. Napakahusay. Napakahusay nyo. At saka, diba, speaking of yung tipong hindi nagbigay ng commission mo, parang ang dating doon ngayon, siya yung may utang sa'yo. Yes, magkikita kami. Malapit. Taas na, oh. So, ayan, sa March, magkikita kami. Abangan mo kami. So, kasi, ano ba yun? Pera lang yun. Sabi ng mga nanonood ngayon, ang pera, kikitain yan. Basta, ang importante, yung puso mo, buo, may peace of mind ka, health is wealth, yung family mo buo, puno ako ng pagmamahal, Sir Vic, yun yung gusto ko emphasize. Pag puno ka ng pagmamahal, give love. Galing. So, di ba, empowered people. Wala ka man, di ba, we have 3 T's. Yeah. Nung nagsisimula ka, wala akong treasures. Okay. But my treasure, I have my time and my talent. So, yung T na yun, ngayon na meron na ako ngayong treasures, may talent ako, may time. They called me binibining marakit na kuratsa. Actually, yes, hindi ako kasi tumitigil. I love to do many things na something na makakatulong sa community, Galing. sa ibang tao. Totoo. So, hindi ka ba napapagod? Sabi ko, hindi ako napapagod kasi I love what I'm doing. Kaya nga. And by God's grace, yung strength, ano yun, nag-e-empower ka eh. Kasi you will never know, yung nakakausap mo sa train, sa ganyan, may pinagdadaanan, makapagbigay ka ng something, word of inspiration, it matters most. Absolutely. Yeah, I 100% so yun. agree with that. Oh, unang-una, 'di ba? Ako personally gusto ko magpasalamat sa iyo dahil 'di ba? Just for the records, 'di ba? Yung ginawa niyo sa amin, 'di ba? Para to tapos wala naman tayong, 'di ba? Maraming salamat. Wala po naman. Pero, Kasi yeah. yun eh. Ang nakikita ko sa iyo, sige tulungan namin kayo para mas mabago yung setup niyo, yung settings niyo. Kaya ako gagawin 'yon. So, no money in exchange, but then you're still willing to help. Diba? Yun, napatunayan mo yun doon sa mga sinasabi mo. That's to support what you Ako, ano actually yung said. pwede mong maitulong? Kasi ayun Galing. naman po yun. So, kasi, as I've said, ang dami pong tumulong sa akin nung puro may utang kami. So, Galing. it's time to give back kung hindi man sa kanila, which is, I have a foundation pala, Sir Vic. Okay. It's a Ben Dalduc Foundation sa Pilipinas. So, Okay. tumutulong po ako sa taga Palawan, na mga batang gusto rin mag-aral, pero walang kakayanan. So, yun, yung titings ko, doon namin dinadala. Galing. So, yung prayer warriors namin yan, si Tita Grace, shout out Okay. po sa kanya. So, again, gusto kong tumulong. Okay. So, I think yun yung something na, kaya nandito ako ngayon. So, ba't mas minilimis ko lang? Dahil ba kasi scholar ka rin dati? Scholar po ako, kasi Kaya gusto scholar, mo kaya ibalik gusto tumulong. Pati sa PUP, nagkaroon din po ako ng scholarship before. Oo. So, yun, So, kaya mas maraming pinili mo. lumalapit. So, mas pinili ko maging entrepreneur. Kasi kapag empleyado ka, limited ka dyan eh. Oo. Ngayon, entrepreneur ka, Oo. mas
yun nga lang, ikaw nga lahat, but alam namin we're going bigger. Aha. Kasi yung puso namin sa pagtulong, we're claiming it. Actually, next year, we're having our showroom in a premium location. So, Galing. yun yung something na in less than 2 years, by Yeah. God's grace, dahil sa mga taong sumusuporta, we're gonna have really a showroom. Yung mga tao yan, alam niyo na po kung sino kayo. Galing. Marami kayo dyan. So, again, going back, pagtulong, buo ang loob, everything follows. Galing. So, pag-usapan natin yung yung mga produkto. Produkto. Isa sa Yeah, mga produkto excited niyo. na Kasi ako. Yes, ito, kumbaga, this is the chance for our kababayans, di ba, na mas makabili ng mga produkto kung ano man yung binibenta mo nang hindi na sa Pilipinas sa order. Opo. Available sa Dubai mismo. Yes po, mga Okay. kababayan, Casa Filipina, the home of Filipino products. So, ito po ay furniture, accessories. So, ito po si Haraya, tapos yung mga vases. Ang gusto ko po i-feature, ito ay nakikita nyo na po aking sapatos na gawa po ng pinya. Yes, you heard it right. It's made of pineapple leaves, Okay. discarded with mix of cotton. So, sustainable po siya. Ito po yung pinasend ko kay Sheikha Latifa. So, it comes in different sizes, different colors, and then we are supporting a social enterprise na innovative, na we uplift yung mga artisans. Alam niyo po, ang daming magagaling na Pilipino. Okay. Kaya lang hindi sila naririnig. Okay. Kasi wala silang pang-join sa fair eh. So, ang mission po, ang purpose ng Casa Filipina, yung mga magagaling sa mga baryo-baryo, pero may quality, dadalhin po namin sila para makatulong at ma-showcase dito sa UAE. Galing. Basta sustainable. Then, pangalawa po, ito pong bag, papakita ko na, ito po ay gawa ng mga prisoners sa Davao. Mga babaeng prisoners na, syempre po, medyo depressed na sila, tapos hindi sila nakakatulong sa pamilya. Yeah. So, ito po ay gawa ng mga prisoners. So, crochet siya, then nakakatulong. So, Diba? mula nung tutulungan namin sila, maganda yung purpose. So, every purchase nyo po sa Casa Filipina, nakakatulong po sa mga kababayan natin, sa mga artisans. And lahat po ng produkto namin, we make sure that we embrace modern design at the same time sustainable innovation. Okay. So, yun po. Isa lamang po tayo, lahat na nakikita nyo po right now, mga gawang Pilipinas po. Okay. So, saan nila, so ngayon, sabi mo nga, hindi pa bukas yung actual Ang physical actual shop. showroom, but matatagpuan po kami kay Melrich Studio. Si Melon po na-interview nyo, I think, last time. Okay. So, sa Melrich Studio po, nandun po yung mga items namin and available po din yan. Magsisend po kami ng mga WhatsApp images, WhatsApp messages. Okay. Yung suit nyo ngayon, napakaganda. Apo, ito po parte rin ay, yan, yes. part ng product niya. Yes, ito po ay magiging Casa Filipina collection. We make sure po na affordable, abot kaya. Kasi madalas po sa mga kahit ibang lahi, naghahanap sila, saan ako makakabili ng barong Tagalog na something made on Philippines. So, ito po would be a Casa Filipina collection. So, hindi lang po kami furniture, kundi lifestyle, fashion. Galing. So, yan. But we'll make sure po na abot kaya, affordable po, and we mentioned that sustainable innovation. Napakaganda ng mission mo. Ate. I mean, anything that we can support you, we will support you in terms of, platform dito sa amin. Maraming sa global, salamat po. sa Sana GSS. nagustuhan nyo po. It's a Christmas edition yan, yung mga pearls natin. Galing. Ayan. So, any more that you want to talk about in terms of those other Apo. product? I mean, I'm just giving this a chance. This is, just to, sa akin, ang gusto ko lang pasalamatan ka kasi napakabuting tao mo eh. Maraming Yung salamat. ginagawa mo sa amin. So, I'm just, giving you... Apo, gusto ko chance. pong magpasalamat kay Mauve. Ito po, si Mauve po is a Filipino-owned, design by Filipino designer. Okay, so- si Miss Monica Merhebi with a partnership with Maha. Okay, di ba? So ito po, nakikita niyo po na ating carpets, Okay. ang ating background, lahat yan. Ito po, inuupuan ko ngayon, design po ng Filipino designer. Okay. So, ang company po namin nagpo-promote din ng lahat ng mga designs ng Galing. mga Filipino po. Okay. So, this is a collaborate. How do you guys the collaboration words, gusto ko lang makita at nung makakapanood kasi ayaw ko makita mag-conflict of interest tayo. Apa. In terms of collaboration ni Maui, gusto ko rin actually paupuin si di ba? Maya-maya ng konti. Maya pa, sis. I'll give you a few minutes just Apa. to explain that Yes, particular side of the collaboration, kung paano nag-work. So tell us about how could you actually guys collaborated? Si Miss Monica po is Pilipina, and then si Miss Maha, yung partner niya po, is matagal ko na pong kliyente before. Okay. So, nag-meet po kami sa Design District, and then since we are very active now sa promoting Filipino products, Okay. so we sit down and we said we will do the partnership. Kasi po kami po ay more than 20 years na sa industry ni Green. Okay. So, marami po kami mga kliyente na naghahanap ng design item. Aha. So, we're very proud. As I've said, going back dun sa purpose namin, we are
promoting Filipino artistry, Filipino designs. Lahat ng yan may Filipino touch. Nakahusay. So, kaya po namin pinopromote at nagko-collaborate kami. So, mas marami pa silang masasabi about the collection, pero matatagpuan din po. We will give them space din sa aming showroom next year. Okay, so Yes, that's yan the po way, yung that's the power of collaboration. Yes. Ang galing. Ang ganda ng samahan ng ano. 'Di ba? Yun yung sinasabi ko eh. Na kapag sa negosyo, 'di ba, halos yun eh. Yung mga suppliers o kung sino pa para mag-expand yung collaborations, napakagandang isang bagay para magsama instead of competition, 'di ba? So, anyway, so kung may gusto kang pasalamatan ngayon, 'di ba? Maliban sa kakolab mo dito sa project na to, sino yung gusto mong pasalamatan? Baka po mamaba. Baka marami po. Una-una, I want to thank Sis Joanna Ramos. Dahil po sa kanya, siya po yung nag-recommend sa akin to meet you. Kasi kung hindi po siya po, ka-member niya ako sa Thriving Filipinas Circle. And yeah, nagkikita rin naman kami. Maraming salamat, Sis Joanna. Sa mga pasasalamatan, una-una po, of course, si Lord, as we started prayer sa lahat. Yung aming mga prayer warriors, Bro Edwin, may mentor, si Zara Gutierrez, sa aming mga licenses. Kayo po, I want to honor you, the buong GSS, Sir Jos. I want to honor you kasi yung ginagawa nyo is something, may advocacy tayong pareho. Okay. Dahil maraming unsung heroes. Okay. So I want to honor you for your advocacy sa ginagawa nyo. Nagta-travel kayo. Continue it. We are here to support you. Ito, isa pa lang to. I'm claiming next time I will sponsor something for you. And yeah, i-continue po nyo po yan kasi bihira yung mga taong may ganyang puso para marinig ang istorya ng bawat isa. So siguro na rin marami ng story but make sure na meron pa rin talagang positive impact sa mga audience nyo or followers nyo. Then, yun, mga prayer warriors ko, maraming salamat. And of course, yung family ko, I'm a happy wife, mahal, and then yung tatlong anak ko. Okay. I have 17, 14. Ben Dan Luke, yung pangalan ng foundation. Okay. Benjamin, Daniel, and Lucas. Okay. So, it's a foundation. Ito yung education, yung sa foundation, sa scholarship. Okay. So, sa kanila, partner ko na si Green, maraming salamat. Sa lahat po ng mga taong tumutulong sa amin. Ayoko na mag-mention, baka may makalimutan ako. Alam niyo po kung sino kayo. Shout out kay Sir Vike ng Philippine Trade of Investment Center, the DTI, and yung ating Philippine Consul General, Consul Dubai, and si Miss Natasha Carela, maraming salamat, and Miss Bobby, the team Design Week and Marketplace. Sila po yung sobra po yung suporta at doon po nag-start na mapili nila ako sa Design Week para mag-present kay Sheikha Latifa. And I think that's one of the highlights, achievement ng amin. And the Philippine Business Council. Thank you so much sa lahat. Oo. Madagdag ko lang kay Ma'am Joanna, di ba? So, si Ma'am Joanna is a Global Community Ambassador ng Global Successor sa Dubai. So, that's official. And we're gonna announce that probably this week. Congratulations, diba? sis. So, yun. So, sana mas makabalik sa series to dito sa Dubai. Talaga namang sobrang babait ng mga taga-Dubai. Diba? Maraming salamat At talaga namang ako'y mangha-mangha sa mga daming istorya na talaga namang napaiyak ako na 3 beses. At least sa'yo hindi ako naiyak. Sa'yo medyo light lang tayo. Yan. Okay. So, ang layo na ng narating mo at malayo pa ang mararating mo. Diba? Kung may mensahe ka para sa batang version mo, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ayan. Marilu, keep going. Okay. Always go back to where you were before. Sabi ko nga, go back to your roots. Proud kang mahirap, it's okay. I-continue mo lang. I-continue mo kasi marami tayong matutulungan. Again, ang motivation ko ang pagtulong. So, kapag, si Lord, number 1, yan ang talagang pinanggagalingan ng lakas ng lahat ng motivation. Pangalawa, continue mo yung pagtulong, yung magandang character. And pangatlo, yung advocacy, huwag mapapagod. Huwag mapapagod tumulong kasi pag tumulong ka, everything follows. Siksik, liglig, at umaapaw. Yun yung promise. Diba? And I want to take this opportunity na sa lahat na nanonood, kung merong success tayong tinatawag success, I could consider it's not about success ng kung ano ka ngayon, kung ano meron ka, kung possessions or position. Success is by accepting God as your Lord and Savior. That's number 1. So pag kasi yan yung something na pag tinanggap mo siya, you're not just a billionaire, you have an eternal life. Yun yung gusto kong maging platform nito. Kasi ang ginagawa ko lahat ngayon is a type of ministry, sharing God's blessings and grace through our businesses,
through every people na namimit ko po. So, yun lamang po. Yun lang yung magbibigay sa'yo ng eternal salvation and guidance. Galing. Accept God as your Lord and Savior at this moment or having a good relationship sa Kanya. Napakagaling. Yun yung sa akin. Oo. Hindi yun success eh. Oo. It's eternal peace and salvation Ang na galing. meron tayo. Ang galing. Mensahe dun sa mga maaring 6 months o 3 months na rin hindi kumikita pa yung negosyo. Ikaw 1.5 years ka mo. Opo. So, dire-diretso lang po. Again, ano po ba yung naging dahilan nyo para mag-umpisa ng negosyo? Ano po ba yung purpose nyo? So, life is full of purpose. Align po ba yan sa gusto nyo? Align po ba yan na makatulong sa iba? And again, yung align po ba yan sa gusto ni Lord sa atin? So, every action natin dapat naka-align kung ano yung binigay sa atin ni Lord na purpose sa buhay. So, diretso lang po. Darating tayo, i-claim nyo po, maging positibo, diretso lang, maging totoo. Hindi natin kailangan mag-sugarcoat, walang overnight success. Yung iba, siguro, by the God's grace, in 1.5 years, yes, nandito kami ngayon. Pero kayo po, time will come. Sabi ko nga to sa speech ko kay Sheikha Latifa, everyone has a space. Divine timing, perfect timing. Go back to what you are, the reason kung bakit ka nagsimula. Yun lang yun. Yun lang yun. Ang So, galing. wag susuko. Ang galing. Tibay. Parang kami, di ba? Sa amin, wala pa namang 1 taon. Pero bago sana isang taon dumating, di ba? Ay, mapasweldo ko mo lang yung kasama ko. I-claim natin yan. Marami po kaming handang tumulong sa inyo. As I've said, I wanna honor you sa ginagawa nyo. God will always provide. Basta malinis ang intention nyo. Galing. Claim it at this moment. Yeah. Claim it. Nandito Diba? kami. Thank you. Okay, so, ito na yung time mo para i-promote mo yung business mo. Kung ilan yung businesses mo ngayon? Isa lang? Or- Dalawa po. Okay, so, Okay. this is your chance, and then, Justice, come on. Yes, so mga taga GSS, Global Success Stories listeners and followers, muli po ako po si Marilu Lorenzo Joson, founder and managing director of DMJ Ecospace and Casa Filipina, the home of Filipino products. Kasama ko po si Mr. Green Limbaga, ang aking business partner. Inaanayahan po namin kayo na mag-visit po sa aming nalalapit na showroom sa Sheikh Zayed Road, kung saan matatagpuan nyo ang pinagmamalaking mga produktong gawang Pilipinas. So, ito po ay bawat purchase nyo po ay tumutulong tayo sa community, sa mga artisans. So, every dirhams po na binibenta nyo na pupunta sa foundation, nakakatulong sa community. Again, it's about 4Ps, hindi lang siya 3Ps. Prayers, people, planet, bago profit. So, we make sure po na sa Casa Filipina and DMJ Ecospace, we will give you the best products, affordable services, and affordable prices para po sa inyong lahat. So, matatagpuan niyo po kami right now with Melrich Studio. And on April, abangan niyo po ang aming opening showroom sa Sheikh Zayed Road. Okay. Yan. Ang galing. So, napakahusay nun. No? Siguro, I can just say again, thank you sa pamilya ko. Okay. Na isa sa challenge ngayon yung time, pag entrepreneur, yung i-juggle mo yung pagiging, I'm a hands-on mom. Ako gumagawa ng pagkain nila, ako ang hands-on sa studies nila, pero salamat Benjamin, Daniel, and Lucas, at of course, sa asawa ko, napaka-supportive. Medyo nabawasan yung oras namin, pero naiintindihan nila kung bakit ko ito ginagawa. So, we're claiming next year, lalaki na si Mami, hahanap na ako ng tutulong sa amin. So, babalik na yung oras, quality time na to spend with you. Mahal na mahal ko kayo and to my mama and papa. Salamat mga kapatid ko sa mga prayer warriors ko. Maraming salamat po. Galing. Galing. Yan. So, ayan, mga kababayan, talaga namang sobra akong na-inspire sa story Thank mo. you po. Dahil tayo dito sa GSS, alam naman natin, wala pang pera. The money is secondary for this project. So, sobrang inspiring yung nangyari Darating sa'yo. po yun. Diba? So, salamat. At kung kayo po ay nakapulot ng aral at inspirasyon sa episode na to, pakishare na lang po yung video para mas marami pang kababayan natin makapanood. Salamat po.